Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 2381 hanggang Kabanata 2390. Kabanata 2381. Nang makita ito, ngumiti si Yehan at sinabi, Elder Xingli, binabati kita sa pagpasok mo sa larangan ng banal na hari. Sa narinig, ngumiti si Xingli Shengwang at sumagot, salamat sa pagpapala ng ating pinuno. Kung wala ang ganitong banal na lugar tulad ng mundong Daoist, aabutin pa ako ng ilang dekada bago maging isang banal na hari. Mahaba ang mga dekada, pero para sa labas na mundo, parang saglit lang iyon, tugon ni Yehan habang nakangiti. Ngunit dahil mayroong mundong Daoist, sigurado akong ang magiging hinaharap na tagumpay ni Elder Xingli ay hindi lang magtatapos sa larangan ng banal na hari. Ang lahat ng miyembro ng Tianlong Elder Hall ay dapat maging mga banal na emperador. Hehe, dahil narito ang pinuno, naniniwala akong hindi na malayo ang araw na iyon. Sagot ni Elder Xingli habang nakatingin sa paligid. Pinuno, ang lugar na ito ay kabilang sa hilagang angkan ng mga demonyo, tama ba? Tumango si Yehan at sinabi, babalik ako sa lahi ng tao maya-maya. Kaya't maaari kang magsanay ng mabuti sa panahong ito. Kapag bumalik na tayo sa mundo ng tao, maaari kang sumabog anumang oras. Sa ngayon, nasa teritoryo tayo ng hilagang angkan ng demonyo, kaya lantad tayo. Tumango ang tatlong banal na hari kasama ni Xingli. Matapos makipag-usap sandali, bumalik silang apat sa mundo ng Xuanman. Pagkatapos, nakipagtagpo si Yehan kay Ye Chenny at isinama si Shaoli, na hindi pa rin magising, papunta sa Shiwandashan. Nagising lamang ang dalaga nang sumapit ang gabi, kaya't malinaw na mabagsik ang naging atake ni Ye Chenny kanina. Sa isang iglap, mabilis na lumipas ang 3 araw. Nasa lupaing Tianshu ng lahi ng tao na sila. Sa masaganang lupang ito, napuno rin ng tensyon at amoy ng digmaan, nakatuon ang lahat ng mata sa kapangyarihan ng angkan ng Kang na sumalakay sa rehiyon ng Tianshu, at sa alyansa ng 4 na angkan. 3 araw na mula nang pumasok ang angkan ng Kang sa Tianshu at nagsimula ng habyulang labanan laban sa alyansa ng 4 na angkan. Ngunit hindi na gumalaw ang angkan ng Kang, at nanahimik din ang 4 na angkan. Kaya't nakakapagtaka ito sa marami. Subalit, sa kakatwang paghihintay na ito, ramdam ng lahat sa Tianshu na kapag muling sumiklab ang digmaan, ito ay magiging mapaminsalang unos. Isa lamang sa dalawang pwersang ito ang maaaring manatili sa Tianshu. Samantalang naghihintay, kayang maghintay ng 4 na angkan sa pamumuno ni Li Zhengdao, ngunit sina Kang Jianyo, Kang Zuanye, at Kang Yahua na dumating sa Tianshu ay hindi na makapaghintay. Hindi sila maaaring manatili ng tahimik at walang pangalan sa rehiyon ng Tianshu, lalo na't kilala na sila sa buong mundo. Kung hindi nila matalo ang alyansa ng 4 na angkan, paano sila magiging tanyag sa buong mundo? 3 araw na, hindi pa rin sila kumikilos. Napakatyaga ng alyansa ng 4 na angkan. Mukhang hindi natin sila dapat maliitin. Sa Changquanyo, malamig at nakakatakot ang titig ni Kang Chanzo sa langit. Naisa na niyang makita kung kayang magtimpi ng alyansa ng 4 na angkan. Ngunit hindi sila kumilos. Kung hindi sila gagalaw, hindi rin ako kikilos. Ano bang plano ng alyansa ng 4 na angkan? Sabi ni Kang Jinglo, na tila matalim ang tingin. Bagamat sina Li Zhengdao ay may talento at lakas, hindi sila bihasa sa estratehiya. Mukhang may mga master sa likod ng alyansa na gumagalaw, tugon ni Kang Tianzang na may ngisi. Ngunit gusto kong makita kung ano ang mga pukanan nila. Ipaabot kay Kang Jinyo at sa iba pang 3 na ideklara ang digmaan laban sa alyansa ng 4 na angkan. Kung naghihintay sila ng saklolo, gagawin kong pagkadesperado ang kanilang paghihintay. Tumango si Kang Jinglo, at pagkatapos ng pag-iisip ay nagsabi, Panginoon, maaaring si Yehan ito. Hanggang ngayon ay wala pa rin tayong balita tungkol sa kanya. Hinala lang natin na umalis siya sa mundo ng tao. Mas mabuti kung siya nga. Mapipilit natin siyang lumabas sa dilim. Malamig na tugon ni Kang Tianzo, ngunit ramdam niya na ang kalaban na kaharap niya ngayon ay kapareho ng pakiramdam kapag kaharap si Yehan. Kabanata 2382. Hintayin na lang natin ang mga lintik na ito na sila mismo ang kumagat sa pain. 3 araw na akong nagtitimpi, hindi ko na halos kayang tiisin.
Sa isang maliit na bayan na ilang libong milya ang layo mula sa angkan ng Kang, matapos malaman ni Li Zhengdao, Zhang Wushuang at ng iba pa ang pagkilos ng angkan ng Kang, agad ding kumilos ang puwersa ng alyansa ng apat na angkan at lumabas ng lungsod upang salubungin ang kaaway. Sa kalangitan sa labas ng lungsod, di nagtagal ay dumating ang hukbo ng angkan ng Kang na parang ulap na itim. Isang nakakatakot na aura ang umalingaw sa himpapawid, at ang nakakikilabot na intensyon ng pagpatay ay kumalat sa lahat ng direksyon. Li Zhengdao, tatakbo ka pa rin ba ngayon? O makikipaglaban ka sa aming angkan ng Kang para sa trono ng Tianshu? Tatlong anino ni Kang Jinyo ang nakatayo sa kawalan, malamig ang mga mata habang nakatitig kina Li Zhengdao, Zhang Wushuang, at sa anak ng Samsara. Ang kanilang dambuhalang fighting spirit ay sumiklab ng walang kontrol. Narinig iyon, at sinabi ni Li Zhengdao, kayong tatlo, kung kaya ninyong pigilan kami ngayon, natural na sa inyo ang pamumuno ng Tianshu. Pero kung hindi ninyo kaya, mas mabuti pa, maghanda na kayong bumagsak sa impyerno. Napakayabang. Patayin sila, lipulin sila, at sakupin ang Tianshu. Sa isang iglap, sumiklab mula sa likuran ng tatlo ni Kang Jinyo ang napakalakas na puwersa ng angkan ng Kang. Ang nakakatakot na anino ay kumubkob sa malaking bahagi ng kawalan, at tulad ng 10,000 espada ay sumugod patungo sa alyansa ng apat na angkan. Hehe, gaya ng dati, si Kang Jinyo ay akin. Ngumisi si Zhang Wushuang at itinaas ang kanyang taybak upang salubungin si Kang Jinyo. Hindi na nagsalita sina Li Zhengdao at ang anak ng Samsara, sabay silang lumakad na para bang nagkaintindihan na agad. Sa sumunod na saglit, sumabog ang matinding labanan na parang kulog na yumanig sa langit at lupa. Umalog ang himpapawid, at gumuguho ang lupa. Tila kayang durugan ng labanang ito ang buong lungsod. Ngunit hindi ito nagtagal. Sa loob ng wala pang 2 minuto, umatras ang puwersa ng alyansa ng apat na angkan ng maayos. Maging sina Li Zhengdao at ang dalawa ay kumalas mula kina Kang Jinyo at umatras kasama ng kanilang hukbo. Nang makita iyon, halos sumabog sa galit ang tatlo ni Kang Jinyo. Muli na namang umatras ang alyansa ng apat na angkan. Puno sila ng fighting spirit pero wala silang mapaglabasan. Muli nilang naranasan ang pagkadismaya at panggigigil. Sundan sila. Kahit tumakas pa sila sa dulo ng mundo, dudurugin natin sila ngayon. Ang nakakatakot na hukbo ay parang itim na ulap na kumukulong may dalang mabangis na aura sa himpapawid. Ngunit sa pagkakataong ito, tila desididong huwag lumaban ang alyansa ng apat na angkan at tumuloy lamang sila papunta sa kinaroroonan ng Jiuyu City. At ang hukbo ng angkan ng Kang, na sabik at puno ng galit, ay walang pag-aalinlangan na humabol. Ayaw na nilang maranasan muli ang matagal na paghihintay. Tanging sa paglipol ng apat na angkan nila makakamtan ang pamumuno sa Tianshu. Tatakbo pa rin sila. Saan sila pupunta sa loob ng Tianshu? Ang kamatayan nila ay tiyak, pinapatagal lang nila ang oras ng kanilang pagkamatay. Ngunit sa kalooban ni Kang Chanbo, may nagbabadya pa ring kaba. Ano ba talaga ang binabalak ng apat na angkan? Panginoon, parang may mali. Iba ang galaw ng alyansa ngayon kumpara sa dati, saad ni Kang Jinglo na nakakunot noo. Palaging pagtakas, mahirap hulaan ang tunay nilang pakay, nag-isip si Kang Tian na may halong pag-aalinlangan, at maya-maya'y nagsabi, ihanda ang lahat, ipaalam sa lahat na maging alerto. Ngumisi ng mapait si Kang Jinglo, natakpan na ng galit ang tatlo. Hanggat hindi nagigiba ang apat na angkan, walang makakapidyo sa kanila. Sa narinig, biglang tumalim ang tingin ni Kang Tian. Di nagtagal, habang patuloy na hinahabol ng buong hukbo ng angkan ng Kang, lumitaw sa harapan ng Jiuyu City. Mula sa himpapawid, matatanaw na ang dambuhalang lungsod, at sa loob nito ay siksik ng mga nagkakaisang tagapagsanay. Habang papalapit ang alyansa ng apat na angkan sa lungsod, isang malaking itim na ulap ang bomb alert sa Jiuyu City, dahilan upang mabahala ang lahat ng tagapagsanay na naroon. Kasunod nito, dumating din ang hukbo ng angkan ng Kang. Ang nakakasakal na aura nila ay nagdulot ng takot sa mga tao sa Jiuyu City na para bang gusto na nilang magtakas. Iba na ang panahon ngayon. Ang mga isda ay nasa lambat na. Kaya, huwag ninyo kaming sisihin. Napatitig si Li Zhengdao sa mga tagapagsanay sa ibaba at napabuntong hininga. Hindi niya kayang lipulin ang daan-daang libong tao, ngunit kaya ba niyang umatras sa puntong ito? Hindi. Ninuno Brahma, simulan na. Sa sandaling iyon, ang 10 banal na emperador mula sa panig ng alyansa ay nag-umapaw sa nakakatakot na puwersa. Malamig ang kanilang mga mata, puno ng determinasyon. Sunod, nakita ang misteryosong mga sil na nabuo sa kamay ng Ninuno Brahma.
Sa sandaling mabuo ang mga seal, isang puting liwanag ang bumalot sa buong Jiuyo City. Mula sa kalangitan, nang makapasok ang mga mandirigma ng angkan ng Kang, agad silang napalibutan ng puting liwanag na iyon. Ang tabing ng liwanag ay tila hindi masisira, parang makapal na pader na tanso at bakal. Kabanata 2383. Ang mga dalubhasa sa Formosayon ay tunay na bihasa, at ang Formos yung inilatag nila sa Jiuyo City ay pinagsanib ng ninuno Brahma at ng apat na banal na hari ng Formosayon. Tinawag itong Shifang Heavenly Formation. Isa itong nakapulupot at pumupuksa na Formosayon, kahit pilitin itong wasakin, hindi ito basta-basta masisira. Sa isang iglap nang makita ng lahat ang puting liwanag na bumalot sa buong Jiuyo City, natigilan ang mga mata nila. Lalo na ang mga tagapagsanay sa lungsod, biglang nagbago ang ekspresyon, bagaman hindi pa nila alam kung para saan ang Formos yung iyon. Subalit, kung sabay na nariyan ang makapangyarihang angkan ng Kang at ang alyansa ng apat na angkan, sapat na iyon upang lipulin ang buong lungsod. Sa ilalim ng takip ng Formos yung ito, mayroon pa bang makakatakas? Kasabay nito, parehong nakatingin ang mga mandirigma ng angkan ng Kang at ang mga tagapagsanay ng Jiuyo City sa alyansa ng apat na angkan. Sa ilalim ng kanilang mga titig, ang mga mukha ng alyansa ay napakalamig. Matapos kayong magtatakbo ng matagal, ito ba ang pakay ninyo? Isang mumunting Formosayon, sa tingin nyo ba'y kaya nitong ikulong ang angkan ng Kang? Malamig na sabi ni Kang Jinyo, na umupo ang nakamamatay na intensyon. Hindi ko kailangang ikulong kayo ng matagal. Ngunit itong Jiuyo City, ito na ang libingan ng inyong angkan ng Kang. Malamig ang mukha ni Li Zhengdao, at ang mga mata niya ay tila hinahamon ang langit. Kang Jinyo, dito nagtatapos ang inyong angkan. Inutusan ako ni Ginang. Sug na iparating sa inyo, nasasamahan niya si Kang Tia na mailibing sa lupaing ito ng tao. Kasabay nito, kumilos ang mga kamay ng ninuno Brahma, at biglang umalog ang seal na hawak niya. Shifang Heavenly Formation, Life Gate, bukas. Sa isang iglap, lumitaw sa likuran ng alyansa ng apat na angkan ang isang nakakatakot na bagyong umiikot. Nilamon nito ang lahat ng kasapi ng alyansa, iniwan lamang ang hukbo ng angkan ng Kang at ang daan-daang libong tagapagsanay sa Jiuyo City sa loob ng Shifang Heavenly Formation. Langit sa itaas, lupa sa ibaba, dito kayo ililibing. Mga ligaw na kaluluwa at multo, sisihin nyo ang angkan ng Kang. Kami sa alyansa ng apat na angkan ay napilitang gawin ito. Kasunod nito, matapos maglaho ang alyansa sa loob ng Formosayon, isang malamig na tinig ang umalangaw-ngaw. Ang boses na iyon, gaya ng matalim na hangin, ay kumalat sa buong lungsod, nagdulot ng masamang kutob sa lahat ng nakarinig. Shifang Heavenly Formation, sunugin ang lahat ng nilalang. Agad na, habang nanginginig ang puso ng mga tagapagsanay sa Jiuyo City, biglang sumiklab ang mga sinag mula sa puting kortina ng liwanag, at winasak ang buong lungsod ng naglalagablab na bombardment. Sa isang iglap, tila dumating ang araw ng wakas. Ang mga sinag mula sa langit ay napakabangis, winawasak ang bawat sulok ng Jiuyo City. Ang ilang mahihinang tagapagsanay ay agad na nadurog at namatay sa isang iglap. Nagkagulo ang buong lungsod, sigawan ng takot, iyakan at alulong ang bumalot, na para bang mga kaluluwa ng impyerno ang nagwawala. Ano bang pinaplano ng mga hinayupak na ito? Kahit ang mga mandirigma ng angkan ng Kang ay pilit ding nilalabanan ang mga sinag na bumabagsak mula sa langit. Malakas nga ang Shifang Heavenly Formation, ngunit hindi nito madaling mapapatay ang malalakas na Kang. Hindi maganda, Jiuyo Terrace. Biglang napalingon ang mga malalakas na mandirigma ng Kang. Doon, makikita na ang ulan ng mga sinag ng liwanag ay tuwirang tumatama sa Jiuyo Terrace, ang lugar kung saan nakapiit si Yehan. Unti-unti itong nabibitak, gumuho ang mga haligi, at lumalabas ang nakatatakot na kapangyarihan ng Nine Nether Soul mula sa kailaliman. Mga walang puso. Plano nilang pakawalan ang kapangyarihan ng Nine Nether Soul na nakasilyo sa ilalim ng lungsod at ganap na sirain ang Jiuyo City. Napakawalang awa. Ipinapahamak ba nila ang lahat ng tagapagsanay dito? Nagbago ang kulay ng mukha ng mga Kang. Ang kapangyarihan ng Nine Nether Soul sa ilalim ng Jiuyo City ay mula sa isang makapangyarihang nilalang na inilibing doon, mas malakas kaysa Nine Nether Souls na hawak ni Yehan ngayon. Kung pakakawalan iyon, sino pa ang makakayanan? Sa isang iglap, buong giting na sinubukang wasakin ng mga mandirigma ng Kang ang Shifang Heavenly Formation na bumabalot sa lungsod. Tanging sa pagtakas nila may iligtas ang sarili mula sa sakuna. Ngunit huli na, ang Jiuyo Terrace ay tuluyan ng gumuho. Wala na ang pumipigil sa Nine Nether Soul Power. Kumalat ito sa bawat sulok ng lungsod.
Sa loob lamang ng ilang minuto, lahat ng tagapagsanay sa Jiuyu City na nadapuan ng kapangyarihan ng Nine Nether Soul ay unti-unting naluso, natira na lamang ang mga butong puti na nakakalat sa lupa. Isang malupit at dagwang tanawin, ang malalakas ay nakakatiis, ngunit ang mahihinang tagapagsanay ay nadadamay bawat segundo. 10,000 ang biglang nalilipol ng kapangyarihan ng Nine Nether Soul. Maging ang hukbo ng angkan ng Kang ay hindi nakaligtas. Sila rin ay nakulong sa loob ng Shifang Heavenly Formation, kaya't ang lahat ay napilitang maghintay sa kanilang kapahamakan. Ang buong Jiuyu City ay naging parang impyerno sa lupa, puwan ng bangkay, nakakatakot na hiyawan, at mga alulong na gaya ng sigaw ng mga halimaw. Samantala, sa labas ng Formosayon, nag-iba ang ekspresyon ng alyansa ng apat na angkan. Sa kasaysayan ng sangkatauhan, iilan lamang ang massacre na kasing bangis nito. Napakaraming tagapagsanay ang napatay. Kabanata 2384. Nakatayo sa labas ng formation, tila nakikita ang mga hibla ng mga hinanakit na bumabalot sa buong lungsod ng Jiuyo, walang tigil na umaatungal. Sa maikling panahon na ito, halos 200,000 na mga cultivador ang napatay ng kapangyarihan ng Nine Nether Souls, at sa 50,000 sundalo ng angkan ng Kang, halos 20,000 na rin ang naligas, at patuloy pang tumataas ang nakakatakot na bilang na ito. Kasabay nito, walang tigil na yumanig ang Ten Directions Heavenly Formation na bumabalot sa buong Jiuyu City. Dahil dito, lahat sila ay nanginginig sa takot. Sa mga malalakas na mandirigma ng angkan ng Kang, tanging ang mga Holy King at Holy Emperor lamang ang nakakaresistensya sa puwersa ng Nine Nether Souls. Lahat ng nasa ibaba ng antas na iyon ay walang nagawa kundi mamatay, naging mga buto, unti-unting naglaho. Sobrang malupit, sobrang madyugo, napakaraming nilalang ang unti-unting nawawasak. Ang eksenang lumitaw sa Jiuyu City sa sandaling ito ay nakakapangilabot, kahit ang isang Diyos ng pagpatay ay manganginig sa puso. Ito ay maituturing na isang hindi makataong massacre. Nang makita ito, kahit ang mga makapangyarihan mula sa alyansa ng apat na angkan na nasa labas ng formation ay natakot, sapagkat malinaw na ang buhay ng tao ay parang alikabok lamang. Iyon mismo ang kahulugan ng kasabihang, mura ang buhay. Kahit pa magtagumpay ang labang ito, sino ang makapagsasabi kung ilang kaluluwa at espiritu ang maililibing dito? Maliwanag na kapag natapos ang laban sa Jiuyu City, hindi lang ang mundong pantao ang manganginig, kundi pati na rin ang ibang lahi at maging ang Central God Realm ay matitinag. Ito ang labang magpapakilala kay Zugproj na sa buong mundo, at ito rin ang laban na magdadala sa kanya ng walang hanggang masamang pangalan. Isang pasya lang, at kanyang binaliwala ang buhay ng daan-daang libo para lang sa resulta. Hindi ito magagawa ng isang karaniwang tao. Ngunit ang tila mahina at walang cultivation na babae ay nagawang isakatuparan ito. Kahit wala siyang cultivation, kaya niyang lumaban sa buong mundo at ipakita sa lahat ang kanyang pagiging malamig, walang puso, tuso, at malupit. 3 minuto lang ang lumipas, ngunit ang buong Jiuyu City, na dati puno ng mga cultivador, ay nawala ng halos 2/3 ng populasyon. Mga bante ng buto ang nagkalat sa buong syudad. Ang buong Jiuyu City ay tila naging lungsod ng kamatayan, puno ng matinding amoy ng kamatayan. Isang madilim, kakaiba, at nakakatakot na aura ang bumalat sa syudad. Kahit ang mismong presensya nito ay sapat na para mabaliw ang isang tao. Ngayon, may natitira na lang na 20,000 sundalo ng angkan ng Kang sa kailaliman. Sa ilalim ng matinding kapangyarihan ng Nine Nether Souls, higit sa 30,000 pang mandirigma ng Kang clan ang naging mga buto sa loob ng Jiuyu City. Napakaraming tao ang namatay sa labanang ito sa Jiuyu City. Mahina ngunit mabigat na sabi ng anak ng reinkarnasyon. Bagamat puno ng awa ang kanyang mga mata at nahihirapan, alam niya na ang massacre na ito ay hindi maiiwasan. Isang napakalaking kapinsalaan ng buhay. Kung gusto nating manalo, kailangan nating gawin ang lahat. Kung haharapin natin ang harapan ng angkan ng Kang, wala tayong tsansang manalo. Buntong hininga rin ni Li Zhengdao. Oo, masyadong malupit ang paraan. Pero sa panahon ng kaguluhan, kung wala kang pusong bakal at dugo tulad ni Miss Zug, paano ka mabubuhay? Maghanda na kayo, malapit nang mabasag ng Kang clan ang Ten Directions Heavenly Formation. At kung hindi mamamatay ang tatlo ni Kang Jinyo, iniutos ni Miss Zug na dapat silang mahuli. Sa paningin ng lahat, ang Ten Directions Heavenly Formation na bumabalot sa buong Jiuyu City ay nagsisimula ng mabasag, unti-unting nagkakaroon ng mga bitek, parang sisiw na papalabas sa itlog. Isang malakas na dagandong, at tuluyan nang nabasag ang formation sa ilalim ng tuloy-tuloy na atake ng mga malalakas ng Kang clan. Agad na bumuhos palabas ang walang hanggang kapangyarihan ng Nine Nether Souls.
Ang Patriarch Brahma, na siyang nagkokontrol ng formation, ay napilitang umatras. Buzz! Buzz! Agad na lumipad palabas ng Jiuyu City ang libo-libong figure, parang mga balang, sobrang bilis. Ito ang mga cultivador na nakaligtas, at kasama rin dito ang mga tauhan ng Kang Clan. Ngunit mula sa halos 600,000-700,000 na tao sa Jiuyu City, iilan na lamang ang nakatakas. Sa loob lamang ng ilang minuto, mahigit 500,000 cultivador ang namatay sa ilalim ng kapangyarihan ng Nine Nether Souls. Ngayon, 20,000 na lamang ang natirang malalakas ng Kang Clan. Kahit ang mga Holy King ay sugatan ng malubha, at ang natira sa kanilang puwersa ay mga wasak at natalong hukbo. Patayin sila! Sa sandaling nakalabas ang mga tauhan ng Kang Clan, agad na umatake ang alyansa ng apat na angkan na matagal nang naghihintay. Ngayon, hawak na nila ang ganap na kalamangan. Isang matinding banggaan ang sumiklab sa labas ng syudad, puno ng galit at puot. Hahaha, Kang Jinyo, opisyal ko nang idinedeklara ang digmaan sa iyo. Sa ilalim ng aking espada, magiging bihag ka ngayon. Bagamat duguan at sugatan ang tatlong pinuno ng Kang Clan, sina Kang Jinyo, Kang Zuanye, at Kang Yahoa, nakaligtas pa rin sila sa massacre sa Jiuyu City. Kabanata 2385. Traidor na hayop. Habang nakatingin kina Li Zhengdao, Zhang Wushuang, at sa anak ng reinkarnasyon na papalapit sa kanila, nagliliyab ng galit at puot ang mga mata ni Kang Jinyo. Alam nila na natalo na sila sa laban na ito. Lubusan silang nahulog sa patibong na inihanda ng kabilang panig. Gayunpaman, hindi pa rin matanggap ni Kang Jinyo ang pagkatalo. Bagong panganak sila sa mundong ito at hindi nila matanggap na mabaigo ng ganito. Hindi pa nila nasasakop ang rehiyon ng Tianshu, hindi pa sila nagiging tanyag sa buong mundo. Ngunit kahit ayaw nila, wala na silang kakayahang bumangon pa sa pagkakataong ito. Nagsimula ang digmaan sa pagitan ng alyansa ng apat na lahi at ng angkan ng Kang. Sa kalawakan malapit doon, ang mga cultivador na nakaligtas sa Jiuyu City ay nag-uumapo din sa galit. Ngunit sa sandaling iyon, hindi laban sa Kang Clan ang kanilang puot, kundi laban sa alyansa ng apat na lahi. Sa puntong ito, sino pa ba ang hindi makakaunawa sa pagkana ng alyansa? Paulit-ulit nilang iniiwasan ang labanan, at dahan-dahang inakit ang hukbo ng Kang Clan papunta sa Jiuyu City, lahat upang isakatuparan ang kalupitang ito. At upang hindi mabatid ng Kang Clan ang kanilang pukana, ginawa nilang pain ang daan-daang libong buhay sa Jiuyu City. Swerte na lang ng ilang nakaligtas na hindi sila nadamay. Walang hiya ang alyansa ng apat na lahi. Sobrang lupit nila. Para lang talunin ang Kang Clan, isinama pa nila kaming lahat. Mas kasuklam-suklam pa ito kaysa sa Kang Tian Burial. Hindi lang Jiuyu City ang winasak, kundi daan-daang libong buhay ang pinuksa. Mga duwag at walang konsiyensyang halimaw. Umuusok sa galit ang mga nakaligtas, ngunit kahit galit sila sa alyansa, wala silang lakas ng loob na gumanti. Kailangan nilang lunukan ang kanilang hinanakit. Nagpatuloy ang labanan sa labas ng Jiuyu City ng isang oras. Sa huli, ang 20,000 mandirigmang Kang na nakatakas mula sa lungsod, halos lahat ng mas mababa sa antas ng banal na hari ay nalipol sa pag-atake ng apat na lahi. Tanging ang 12 banal na emperador, ilang banal na hari, at kaunti pang malalakas ang nakaligtas. Sina Kang Jinyo, Kang Zuanye, at Kang Yahoa, mga henyo ng 10 emperador, ay nadakip at naging bihag. Sa labanang ito, halos tuluyang nabura ang lakas ng Kang Clan na sumasalakay sa rehiyon ng Tianshu. Bukod pa rito, ang pagkakahuli kina Kang Jinyo, mga tanyag na henyo ng 10 emperador, ay malaking dagok sa kanilang angkan. Nagtapos ang malupit na labanang ito. Ang puwersa ng Kang Clan sa Tianshu ay naglahong parang bula maliban sa ilang nakaligtas. Ang alyansa ng apat na lahi ay nakapagtala ng ganap na tagumpay, higit 50,000 sa mga tao ng Kang ang napuksa. Sa kasaysayan ng iba't ibang kaharian, tanging sila lamang ang nakagawa ng ganoong resulta. Subalit, bagaman tagumpay, sinabayan ito ng matinding paninisi at pagkutya. Nang mabalitaan ng buong Tianshu ang nangyari sa Jiuyu City, nagulat sila at itinuring na kaiya-hiya at walang puso ang ginawa ng alyansa. Habang kumakalat ang mga usap-usapan, isang pangalan ang higit na umalangaw-ngaw sa buong Tianshu, Zhug Prajna. Si Zhug Prajna, tunay na ubod ng tuso. Kahit pambihira ang kanyang talino, napakalamig at malupit ng puso niya. Ngayon na nasa alyansa ng apat na lahi siya, ano pang mga kagimbal-gimbal na bagay ang mangyayari? Nakakatakot ang babaeng iyon. Bagamat sumikat siya dahil sa labang ito, isa siyang makamandag na rosas. Ang buong kalangitan ay tiyak na magdurusa dahil sa babaeng iyan.
Nabalitaan ko na siya ang dating pangunahing tagapayo ng Tianlong. Hindi ko akalaing ganito siya kalakas at kalupit. Ngayon na nawala si Yehan sa Tianshu, tila siya na ang tuluyang sisikat. Zug Prajna, tiyak na iiwan ng babaeng ito ang isang hindi malilimutang marka sa kasaysayan ng sangkatauhan. At sa kabilang panig, mabilis na nakarating sa taon ng Tianquan ang balita ng pagkatalo ni Kang Jinyo. Malaking dagok ito sa buong Kang clan. Zug Prajna pala. Siya ang binabaliwala ko noon. Ang babaeng iyon mula sa Yaoguang realm. Nanginginig sa galit si Kang Tianzan, nanlamig ang kanyang mga mata, at napuno ng nakakatakot na puwersa ng demonyo ang kanyang katawan. Ngayon lang siya nagalit ng ganito, at muling sumagi sa kanyang isipan ang unang pagkikita nila ni Zog Prajna. Noon pa man ay nag-iwan na ito ng malalim na impresyon sa kanya. Ngunit dahil hindi na siya muling lumitaw matapos ang tunggalian nila kay Yehan, nakalimutan na ni Kang Tianzan ang tungkol sa kanya. Hindi niya akalaing si Zog Prajna pala ang utak sa likod ng alyansa. Mabigat ang tinig ni Kang Jinglo. Panginoon, sobrang baliw ng babaeng iyon. Para lamang paksain ang ating kapangyarihan sa Tianshu, isinakripisyo niya ang buong Jiuyu City at libu-libong buhay. Ang ganitong kasuklam-suklam at malupit na babae ay dapat lipulin agad. Kabanata 2386. Sa pagkakataong ito, ako'y naging pabaya at hindi ko pinansin ang baliw na kalaban na ito. Malalim ang buntong hininga ni Kang Chansen, malamlam ang mga mata na para bang tatagas ang tubig, at nagsalita. 50,000 kung hukbo ang nalipol, pati 3 general kung may walang hanggang potensyal ay nadakip, at daan-daang libong buhay ang naligay sa panganib. Ang kalabang ito, pagdating sa pagkatao, ay mas mahirap kaharapin kaysa kay Yehan. Ngunit kung nais niyang palitan si Yehan at makipaglaro sa akin sa lupain ng sangkatauhan, makikipaglaban ako sa babaeng baliw na ito hanggang wakas. Darating ang oras, pagsisisihan niya ang panghihimasok niya sa labanang ito. Zug Prajna, tapos ka na. Sa sandaling iyon, tunay na nagngangalit si Kang Tianzan, hindi na niya napigilan ang matinding galit. Sobrang laki nang nawala sa Kang clan, halos lahat ng puwersa nila sa Tianshu ay naglaho. Napakalupit na babae. Sa ganitong katalinuhan at pamamaraan, ewan ko na lang kung ilang kalalakihan ang mahihiya. Mabuti na lamang at hindi siya ating kaaway. Mapalad ang alyansa ng 4 na lahi na siya'y nasa kanilang hanay. Samantala, sa lupain ng Chanji Domain, tinipon ng Wanchong Tia Ingong ang lahat ng puwersa roon upang bumuo ng alyansa laban sa nakakatakot na kapangyarihan ng Kang clan. Ngunit sa banggaan, kahit pinangunahan ng Wanchong Tia Ingong ang hukbo, patuloy silang napapaatre sa harap ng Kang clan. Kung may ganitong katalinuhang babae dito sa aming Chanji, kahit pa may kaunting kalupitan siya, hindi sana kami haharap sa ganitong kahirapan. Sa 4 na mundo ng tao, tila ang Chanji at Tianquan ang pinakamapanganib ngayon. Bulong ni Tantay passing water sa kanyang puso. May impresyon siya kay Zog Prajna bilang napakatalino, at ngayon, may bahid ng inggit dahil nasa likod siya ng alyansa ng 4 na lahi. Sa 4 na dakilang kaharian ng tao, ang Tianshu, na pinakamahina, ang siyang nakapuksa ng buong hukbo ng Kang clan. Sa Chanchuan Domain, naroon ang mga Yi clan at Lingho clan na bumuo rin ng alyansa, kaya't pansamantala pa silang nakakapaglaban. Ngunit sa Chanji at Tianquan, tila wala silang sapat na lakas laban sa Kang clan. Kung magtatagal, tiyak na mabubure ang kanilang kapangyarihan. Hindi ko noon napansin na ang babaeng iyon na nasa tabi ni Yehan ay napakatalino at napakalupit, walang pakialam sa buhay ng daan-daang libong nilalang. Ang ganitong kalupitan, baka kahit isang banal na emperador na itinuturing ang lahat ng tao na parang langgam ay hindi kayang gawin ang kanyang nagawa. Bulong ni Lingho Qingyi. Bilang babae, ramdam niya ang kilabot ngunit may halong paghanga. Sa mundo kung saan ang kapangyarihan ang batayan ng lahat, para sa isang babaeng walang kultibasyon, mahirap makamit ang ganitong pandaigdigang kasikatan gamit lamang ang estratehiya. Maging siya, si Lingho Qingyi, ay dumaan muna sa daan-daang laban bago nagkaroon ng kasalukuyang reputasyon. Narinig iyon ni Polo at nagsalita. Ang Zog Prajna na ito ay tunay na nakakatakot. Kahit wala siyang kapangyarihang pandigma, mas mabigat pa siyang kaharapin kaysa sa mga makapangyarihang tao. Hindi ko alam kung saan nahanap ni Yehan ang ganoong babae. Kung siya'y kasama natin, mas magaan sana ang laban-laban sa Kang clan. Sa isang estratehiya lang, natalo niya ang 50,000 hukbo ni Kang Chanbo at sumikat sa buong mundo. Maging sa kasamaan o sa kabutihan, ang pangalang Zog Prajna ay hindi na makakalimutan, at malapit nang malaman ng iba't ibang lahi ang tungkol sa kanya. Mabilis na kumalat ang balita ng labanan sa Jiuyo City sa buong mundo ng tao.
Ang Kangklan na kinatatakutan ng lahat ng apat na kaharian, Chanshuan, Chanji, Tianquan, at Tianshu, ay hindi nag-api ng alinman sa tatlong malalakas na kaharian. Ngunit ang pinakamahinang Tianshu, sa ilalim ng alyansa ng apat na lahi, ang siyang nagtagumpay na burahin ang puwersa ng Kangklan. At ang lahat ng ito ay dahil kay Zugprojna. Kaya't kahit nabatbat ng kasamaan o papuri, hindi maitatanggi ang tagumpay ng Tianshu, at ang apat na salitang Zugprojna ay lalo pang nag-ugat sa alaala ng lahat. Sa 100,000 bundok, matapos tanggapin ni Patriarch Qinsheng ang balita at ibalita ito kay Yehan, bahagyang ngumiti si Yehan at napabuntong hininga. Para kay Zugprojna, hindi kailanman siya nagkaroon ng pagmamaliit. Alam niyang isa itong babae na may kakilakilabot na ambisyon, kulang lang ng entabladong mapagpapakitaan. Ngayon na wala siya sa mundo ng tao, ito ang naging pagkakataon niya upang ipakita ang kanyang talino. Gayunpaman, kahit siya ay medyo natigilan sa estratehiyang gumamit ng daan-daang libong buhay. Pagdating sa kalupitan ng kalooban, inamin ni Yehan na hindi siya kasing lupit ni Zugprojna. May sarili siyang hangganan at prinsipyo. Ngunit si Prajna, para sa kanya, lahat ng hindi kanya ay kalaban, maaaring gamitin o itapon anumang oras. Babae ka, napakabagsik mo. Siguro sobrang galit na ngayon si Kang Tianzan dahil sa iyo. Napangiti ng mapait si Yehan. Isang estratehiya lang, ngunit yumanig sa buong mundo. Para sa isang babaeng walang kultivasyon, si Zugprojna ang tunay na numero 1. Ngunit si Kang Tianzan, siguradong matinding paghihirap ang daranasin mo. Sa pagkakataong ito, hayaang si Prajna ang maglaro sa iyo. Sa susunod, ako na mismo ang papatay sa iyo upang mabawi ang utang para kay Yeching. Nagliwanag ang malamig at nakakatakot na mga mata ni Yehan habang nasasalamin sa apoy ang kanyang nakakatakot na mukha. Nag-aalab ang malaking siga. Sa tabi nito, mahimbing nang natutulog si Yecheni nang nakatihaya, nakalitaw ang tiyan. Napailing si Yehan, alam niyang normal lang ito para sa isang batang lumalaki. Samantala, si Shaoli ay galit na galit at hindi mapalagay, lalo na't hindi siya sinasabihan ni Yehan kung ano ang tunay na nangyayari. Ngunit binaliwala siya nito at ipinagpatuloy ang kanyang pagsasanay. Walang nagawa si Shaoli kundi ang umupo sa tabi ng apoy, nakayakap sa tuhod, at nagtatampong nakamasid. Ganito sila naglakbay ng 8 araw sa loob ng 100,000 bundok, hanggang sa marating nila ang kabilang panig na malapit sa dakilang desyertong lupain. Kung hindi dahil kay Yecheni, aabutin sila ng kalahating buwan ayon sa plano ni Yehan. Ngunit dahil sa kanya, halos kalahati ang naibawa sa kanilang oras ng paglalakbay. Pagdating doon, hindi na nais ni Yehan na isama pa si Yecheni palabas. Sa kasalukuyang kalagayan nito, tiyak na makakatawag ito ng pansin mula sa mga tao ng Demon Clan at magdadala ng problema. Kaya't itinakda niya na ang daong mundo na kanya mismo ang magiging destinasyon ni Yecheni. Bago ito pumasok, kinausap muna ni Yehan si Yecheni. At gaya ng inaasahan, walang pag-aalinlangan itong sumunod sa kanya. Kabanata 2387. Tungkol sa hinaharap na destinasyon ni Yecheni, mayroon ng desisyon sa puso si Yehan. Para sa isang napakatakot na nilalang na may walang hanggang potensyal, siya'y dapat kabilang sa isa sa 8 tribo ng Tianlong. Bagamat nagulat si Shaoli nang mawala si Yecheni sa tabi ni Yehan, hindi na siya nagulat. Para sa kanya, si Yehan ay parang misteryo, walang katapusang lihim. Ha! Sa wakas ay nakalabas na tayo sa Shiwandashan. Tumangala siya sa bago at kakaibang mundo sa harap niya, huminga ng malalim si Shaoli, binaling ang mga kamay sa hangin, at hinihimok ang sariwang simoy. Bagamat sa gitna ng Shiwandashan ay walang kaibahan sa karaniwang mundo, sa paglalakbay mula gitna patungong sinaunang rehiyon, ramdam pa rin ang nakakatakot na demonyong enerhiya. Ang itim na mga tuktok ng bundok ay nakakalat sa buong lupa, at ang mga ulap ay natatakpan ng itim na kulay. Tumitig si Yehan sa unahan at ngumiti. Ang Peacock Royal Family ay nakakita na rito. Ngayon na nakapasok tayo sa sinaunang lupain, ang Chanho Royal Family ang nag-iisang pinuno rito. Hindi ko alam kung gaano kalawak at kahanga-hanga ang kanilang tirahan. Si Shaoli ay tumingin kay Yehan ng pailas at sinabi. Dakilang kontrabida, hintayin mo na lang, narinig ko mula sa tatay ko na ang tirahan ng Chanho Royal Family ay tiyak na hindi kukulang sa mga patay na peacock. Ngumiti si Yehan at wika. Babae, alam mo ang dahilan kung bakit kasama kita patungo sa Chanho Royal Family. Ang Fairy Amethyst ng Chanho ay kasing halaga ng Phoenix Crown Blood ng Peacock Royal Family. Nangangahulugan ba ito na may pagkakataon akong makuha ang Fairy Amethyst? Dakilang kontrabida, huwag kang mag-alala.
Kukunin ko ang token ng tatay ko at hihingi ako ng tulong sa lolo ko para sa iyo, sagot ni Shaoli na parang walang pakialam, habang naglalakad sa walang hanggan sa likod ni Yehan. Sana nga, sagot ni Yehan, huminga ng malalim, at sumunod. Dumaan sila sa hilagang tribo ng mga halimaw, at kahit nasa ganitong ligaw na lugar, ang tanging layunin ni Yehan ay ang Fairy Purple. Kahit ano pa, nais niyang makuha ito. Pagkalabas nila sa Shiwandasan, sa loob ng kalahating oras, lumitaw ang isang maliit na bayan sa harap nila. Malapit ito sa Shiwandasan at tinitirhan ng mga tao ng halimaw. Pumasok sina Yehan at Shaoli sa maliit na bayan, na puno ng sigla, at ramdam ang masiglang kapaligiran ng lahi ng halimaw. Sa isang restaurant, biglang hinayla ni Shaoli si Yehan. Ayon sa kanya, ilang araw na siyang hindi kumakain, halos wala ng lasa ang bibig niya. Siyempre, sa kasalukuyang antas ng kultibasyon ng babae, hindi siya nangangailangan ng madalas na pagkain. Sabihin mo, ano ang nangyari sa kaganapan na sumabog sa kalaliman ng 100,000 bundok ilang araw na ang nakalilipas? Mayaman ba na isang kayamanan ang isinilang? Mahirap sabihin. Ngunit sino ba ang may lakas na pumasok doon nang wala man lang kaunting kakayahan? Kahit may magagandang bagay, hindi ito pangarap ng mga maliit na halimaw tulad natin. Kahit ang mga tao ng Uyaw tribe, tanging gilid lang ang nilalakad, sagot ng isa. Ang restoran ay puno ng buhay at ingay. Maraming miyembro ng Yao Clan ang nag-uusap tungkol sa nakakatakot na kaganapan sa Shiwandasan. Ang lahat ng ito ay sanhi ni Tianlong disciple Duji, ngunit ramdam ang epekto kahit sa maliit na bayan. Maraming bayan sa paligid ang nagulat, at ang ilan ay pumunta sa gilid ng Shiwandasan upang siyasatin. Ang mapanganib na lugar ng 100,000 bundok ay hindi para sa maliit na halimaw na katulad namin. Napakaraming makapangyarihang halimaw at demonyo rito, at ang demonyong enerhiya ay napakahirap labanan. Sa labanan libo-libong taon na ang nakalipas, lumahok ang aming lahi ng halimaw laban sa maraming malalakas. Sa harap ng ambisyosong lahi ng demonyo, handa ang bawat lahi na ipagtanggol ang kanilang sarili. Ngayong paparating na ang isa pang milenyo, natatakot ako na ang laban ng isang beses sa 1,000 taon sa pagitan ng 4 na lahi ay muling magaganap. Narinig ko rin na isinilang na ang Demon Saint Clan sa mundo ng tao. Hindi ko inasahan na umiiral pa rin ang aming sinaunang lahi ng halimaw sa mundo. Hindi maiiwasan, lilito muli ang digmaan ng 4 na lahi matapos ang pagsilang ng Demon Saint Clan. Kahit hindi pa sila, narinig ko na gumawa na ng malaking galaw ang Demon Clan sa mundo ng tao, na nagdulot ng matinding pinsala sa lahat ng puwersa sa Tianshu region. Tama, pero ngayon, ang lahi ng tao ay napakabagsik. Kahit ang Kang Clan ay lumitaw na, at ang kanilang kapangyarihan ay hindi masukat. Ginagamit ang kapangyarihan ng isang clan para ideklara ang digmaan sa buong lahi ng tao, sobrang nakakatakot ng antas na iyon. Nakakabigla. Hoy! Paparating ang magulo at kaguluhang mundo. Ang buong continent of gods and demons ay maliligaw. Sa panahong ito, sa 4 na lahi, tiyak na lilito ang ilang natatanging henyo ng halimaw. Ang mga henyo na ito ay nagpapakita na ng kanilang galing. Sa kanila, ang mga henyo ng lahi ng tao ay marahil ang pinakaaktibo. Ngayon, ang lahi ng tao ay nag-aagawan sa sarili, kung ito man ay si Kang Chanbo ng Kang Clan o si Yehan, parehong pambihirang talento sa mundo. Hindi mali ang pahayag na ito. Sa ngayon, ang 2 tao na ito ang pinakaaktibo sa lahi ng tao. Bawat kilos nila ay nakakaakit ng pansin. Ngunit, narinig ko rin na may isang babaeng halimaw na lumitaw kamakailan sa mundo ng tao. Bagamat wala siyang kultibasyon, may natatanging talento, at nagdulot ito ng malaking pinsala kay Kang Tianzan ng Kang Clan. Narinig ko na tungkol sa babaeng ito. Ang pangalan niya ay Zugban Roo. Malapit siya kay Yehan. Malamig ang dugo at walang awa. Sa kanyang estratehiya, pumatay siya ng daan-daang libong nilalang sa Jiuyo City sa Tianshu region. Lahat ay nagulat. Ginawa niya ito gamit ang mortal na katawan, sumikat sa buong mundo, at sa loob ng maikling panahon, nakilala siya ng aming lahi ng halimaw. Sinasabing walang kapantay. Kabanata 2388. Nang marinig ni Yehan ang mga usapan sa paligid, bahagya siyang nagulat. Bagamat lumipas na ang ilang araw mula sa labanan sa Jiuyo City sa Tianshu region, hindi niya inasahan na maipapadala rin ang balita sa hilagang lahi ng halimaw. Sa simula pa lang ng kasikatan, sa laban sa Jiuyo, Prajna, dumating na ang iyong nakakasilaw na panahon. Kung wala ako, mas lalo kang kikinang sa lahi ng tao ngayon. Huminga si Yehan sa puso niya, iniisip si Zug Prajna, isang babaeng may dakilang talino.
Parang nakikita ni Yehan ang susunod niyang galaw na tiyak na magpapamanga sa buong mundo. Pumatay ng daan-daang libong nilalang, dakilang kontrabida, may ganitong malupit na babae ba sa mundong ito? Tanong ni Xiaoli habang ngumunguya ng pagkain. Ngumiti si Yehan at wika. Kung magkakaroon ka ng pagkakataon, baka makilala mo ang mga tao na naghahangad ng kapangyarihan, nais tuparin ang kanilang mga pangarap, at handang makipagkompetensya. Hindi sapat ang maging malupit. At higit sa lahat, isa lang siyang mahina, isang babae na walang kultibasyon. Mahina. Pumikit mata si Xiaoli kay Yehan at wika, kayang isang mahina na babae pumatay ng daan-daang libong kaluluwa sa isang iglap. Hindi na pinansin ni Yehan ang tanong, at wika. Mabilis na kain, at pagkatapos ay ipagpatuloy ang paglalakbay. Kapag naihatid ko ka sa Chanhu Royal Family at nakuha ang Fairy Amethyst, matatapos na ang aking misyon. Nawala ng gana sa pagkain si Xiaoli sa sinabi ni Yehan at wika. Hoy, napakabilis mo bang umalis sa tabi ko? Pumikit mata si Yehan at wika. Babae, isa kang bomba na nakabaon sa paligid ko. Noong nakaraan, isa kang makapangyarihang tao sa Heavenly Demon Realm. Hindi ko alam kung sino ang susunod na darating sayo. Gusto ko pa ring mabuhay ng ilang taon. Pagdating ng panahon, hihingin ko ang tulong ng aking lolo upang ayusin sila, at tingnan kung sino ang manggahas. Damilat si Xiaoli at nagpatuloy sa pagkain ng walang pakundangan. Karaniwan siyang tao na walang takot sa sinuman, at mula rin sa Chanhu Royal Family, kaya mahirap matakot sa kapangyarihan sa likod niya. Gayunpaman, ang mga panloob na usapin ng Chanhu Royal Family ay wala sa saklaw ni Yehan. Ang kailangan lamang niyang gawin ay maihatid si Xiaoli at makuha ang Fairy Amethyst. Biglang may ingay mula sa kalye sa labas ng restoran. Narinig nila ang malakas na tunog ng mga kabayo. Nang tumingin sila sa bintana, nakita nila ang mga kabalyong Pegasus na dumaraan, at sa likod nila ay may mga matitibay na kulungan ng bakal. Sa loob, nakakadena ang mga halimaw na galit at may balak pumatay. Lahat ng mga halimaw sa kulungan ay nakakadena sa makakapal na bakal, katulad ng pagkakadena kay Yehan sa Jiuyo Terrace ng 12 Halls of Heaven and Kun. Ito ay mula sa Mist Demon Tribe. Mukhang may nahuli silang muling pinarusang mamamatay tao. Bagamat brutal ang mga bilanggo na ipinadala sa Shiwandashan, nakatakas pa rin sila, at itinuturing itong kahanga-hanga. Kung makakatakas ka sa 100,000 bundok, huwag kang lalalim pa. Ngunit sa kasamaang palad, kahit makatakas, hindi mo maiiwasan ang huli, kapag naipadala sila sa lungsod ng pagkawasak at pumasok sa Arena of Death, patay na ang huli. Hindi ko masisisi ang iba. Sino ba ang nag-utos na itapon sa Shiwandashan ang mga mamamatay tao na pinangalanan ng Chanhu Royal Family? Malaki ang ani ng Wuyao Tribe. Mahigit 100 bilanggo ang nahuli. Ilang tao sa paligid ng Shiwandashan, maliit na bayan na ito, tila wala ring pakinabang ngayon. Tinitingnan ng mga kabalyong dumaraan, napansin nila na ang mga bilanggo ay parang alipin na nawala ang kanilang kalayaan. Sa prehistoric land, hindi lang bilanggo ang nahuhuli. Kahit ang iba pang lahi na dumarating dito ay magiging kapareho ng bilanggo kung hindi mag-iingat. Paliwanag ni Yehan sa sarili. Napakaawa nila, nakaligtas sila sa Shiwandashan sa pamamagitan ng swerte, ngunit hindi pa rin nila maiiwasan ang kapalaran. Pabulong ni Xiaoli habang nakapahinga ang baba sa kamay. Ramdam niya ang panganib sa Shiwandashan, hindi lahat ay kasing swerte ni Yehan. Lahat ay may sariling kapalaran. Ngunit kung nais nilang takasan ito, kailangan nilang magkaroon ng kakayahang makalaya. Kakaawa sila, ngunit hindi sila karapat-dapat kawan. Tara, umalis na tayo. Sagot ni Yehan. Pagkalabas ng maliit na bayan, nagpatuloy sina Yehan at Xiaoli. Nakalapit na sila sa Great Desolate Land, at malapit na ang Chanhu Royal Family. Ayaw ni Yehan mag-aksaya ng oras. Naglakad sila sa hangin sa walang hanggan, mabilis na naglalakbay, nagpahinga sa gabi, at naglakbay sa araw. Ang prehistoric land ay malawak at walang hanggan, maraming tribo at lahi, maraming henyo at makapangyarihang tao, at magkakaugnay ang kapangyarihan. Matapos ang 3 araw ng paglalakbay, dumating sila sa isang lungsod ng halimaw para pansamantalang magpahinga. Dakilang kontrabida, sa tingin ko, maabot na natin ang Chanhu Royal Family sa loob ng 3 araw. Narinig ko mula sa tatay ko na ang Chanhu Royal Family ang pinakamatandang royal capital sa Wildland, mas matanda pa kaysa sa Peacock Royal Family. Lahat ng lahi ay dapat sumunod sa Chanhu Royal Family. Ito ang unang pagkakataon kong pumunta doon. Nagningning ang mata ni Xiaoli, puno ng paghanga. Bilang pinalayas na sangay ng Chanhu Royal Family, matagal na niyang pinapangarap na bumalik at maranasan ang karangalan ng kanilang lahi.
Kabanata 2389. Ngumiti si Yehan at wika. Basta't aprobado ka ng Chanhu Royal Family, maaari kang manatili doon anumang oras sa hinaharap kung saan masusulit ang iyong potensyal. Dakilang kontrabida, bakit hindi ka manatili sa Chanhu Royal Family? O, baka kunin mo na lang ako. Mata ni Xiaoli ang nakatitig kay Yehan, may bahagyang pag-asa sa mga tingin niya. Sabi ni Yehan, hindi ka pwede sumama sa pupuntahan ko. Halika na, magpahinga muna tayo sa lungsod ng isang gabi, bukas ipagpapatuloy natin ang paglalakbay. Pagkatapos nito, diretso na si Yehan sa lungsod. Sa sinabi niya ngayon, mauunawaan ng batang babae sa hinaharap na kahit wala pang matinding alitan sa pagitan ng lahi ng tao at lahi ng halimaw, may malalim na ugnayan, at ang tensyon ay bahagyang lumala. Marahil ay maaaring sumiklab ang digmaan sa pagitan ng tao at halimaw. Higit pa rito, kasalukuyang nasa panig si Yehan ng Yaosheng clan. Kapag bumalik ang Yaosheng clan sa Hilagang Yaozo sa hinaharap, pamumunuan ba sila ng kasalukuyang pinuno, tatanggi o susuko ang Yaozo? At hayaan ng Demon Saints na maibalik ang kanilang dating karangalan. Sa lahat ng ito, napakaraming hindi tiyak na bagay. Kuripot, bulong ni Xiaoli habang sumusunod kay Yehan. Pumasok sila sa lungsod, at agad nilang naramdaman ang mainit at masiglang atmosfera. Halos hinahatak ni Xiaoli si Yehan sa masiglang kalye. Hindi kailanman nauubusan ng interes ang batang babae sa masisiglang lugar. Sa kalye, nakita rin ni Yehan ang maraming mga tagapagbilanggo, nakasakay sa Pegasus, nagtataglay ng mga bilanggo at mabilis na dumaraan, na nagdudulot ng ingay sa kalye. Para sa mga tagapagbilanggo, tila pamilyar ang mga tao ng lungsod sa kanila. Karaniwang galing ang mga tagapagbilanggo sa mga bayan malapit sa gilid ng Siwan Dashan, may malalakas na tribal support sa likod, at sa unahan ay matatagpuan ang kilalang City of Destruction sa prehistoric land. Natural na nagbabantay sila sa mga bilanggo. Kapag naipadala ang mga bilanggo sa Arena of Death, makakakuha rin ang mga tagapagbilanggo ng malaking pakinabang, halos katumbas ng transaksyon sa merkado. Biglang dumating sa likod nila ang isa pang grupo ng tagapagbilanggo. Hindi tulad ng ordinaryo, ang aura nila ay matibay at bakal ang dugo, parang mga mandaragit na bihasa sa digmaan. Galing ito sa Earth Tribe. Karaniwan, hindi sila gumagalaw, pero kapag ginawa nila, tiyak may magandang makukuha sa City of Destruction. Dahil nandito ang Earth Tribe, magiging mas kapanapanabot ang labanan sa Death Arena. Dapat nga, ang malalakas na bilanggo sa deathmatch ay kadalasang nahuhuli ng Earth Tribe. Naisip ko kung anong malalakas na bilanggo ang dinala nila ngayon. Makikita mo kapag sumunod tayo. Maraming tao ang naaakit sa Death Arena sa City of Destruction. Habang dumaraan ang grupo ng Earth Tribe, maraming tao ang nakatingin sa kanila. Kitang-kita, kilala ang mga tagapagbilanggo na ito. Pinanood rin ni Yehan ang mga taga-Earth Tribe, at sa likod ng kanilang bilanggo, may nakilalang pamilyar na figure. Ngunit mabilis ang galaw ng mga taga-Earth Tribe kaya hindi niya agad nakita ang mukha ng lalaki. Dakilang kontrabida, ano ang tinitingnan mo? Lumapit si Xiaoli, Mausisa. Umiling si Yehan at hindi nagsalita. Kahit pamilyar sa kanya ang likod ng bilanggo, hindi niya maalala kung saan niya nakita ito. Tiningnan ni Xiaoli ang direksyon ni Yehan at wika. Siguro galing ito sa Earth Tribe. Magaling silang magtago sa lupa. Kapag nasa lupa, wala silang hindi maabot. Kapag target na sila, mahirap takasan. Tila marami kang alam. Sulyap ni Yehan kay Xiaoli. Noong nasa Chanhu Tribe ako, binasa ko ang kasaysayan ng Yaozo. Siyempre, may alam ako sa Earth Tribe. Bamantong hininga si Xiaoli, may bahagyang pagmamalaki. Sabi ni Yehan, o sige, mahusay ka. Halika, sundan natin at tignan. Curiosity ko kung saan ko nakita ang pamilyar na figure kanina. Hindi nagtagal, napansin nila na lahat ng tao mula sa Earth Tribe ay pumasok sa isang Grand Inn, ngunit ang mga bilanggo na kanilang dinadala ay nawala. Sinundan din nila ang Earth Tribe sa inn. Bagamat nawala ang bilanggo, makikita pa rin ang kanilang presensya sa paligid. Pagpasok nila sa inn, sinalubong sila ng isang alagad na may maliit na mukha. Gusto ninyong kumain o manatili sa inn? Buksan ang 2 kwarto, sagot ni Yehan. Ngumiti kaagad ang alagad at wika. Sumunod na kayo. Kabanata 2370. Sumunod si Yehan at Xiaoli sa batang lalaki. Tanong ni Yehan, kalmado. Ang pumasok kanina, galing ba sa Earth Tribe? Sabi ng batang lalaki. Tama, pero hindi lang Earth Tribe ang narito, kundi pati na rin ang mga tagapagbilanggo mula sa ilang ibang tribo.
Narinig ko na nakakuha ng magagandang huli ang Earth Tribe ngayon, at bukas ay pupunta sila sa City of Destruction para sa deathmatch. Tinanong ni Yehan, ang mga bilanggo ba ay nakabilanggo rin sa ina ito? Sabi ng batang lalaki, syempre, may espesyal na lugar kami dito para sa mga bilanggo. Kaya dumating ang mga tagapagbilanggo mula sa Earth Tribe. Pagkapasok sa kwarto, dinala ni Yehan si Shaoli sa restaurant sa ibaba. Narito rin ang Earth Tribe, pati na rin ang mga bilanggo nilang binabantayan, kaya hindi nagmadali si Yehan. Ngunit, gaya ng sabi ng batang lalaki, hindi lang Earth Tribe ang narito sa inn. Naroon din ang Uyao Tribe na nakita nila sa pagpasok sa Great Desolate Land, at may iba pang tagapagbilanggo na may malinaw na marka sa katawan. Pwede bang lahat ng tagapagbilanggo na ito ay nagtipon sa ina ito? Pamaling si Yehan sa paligid ng restaurant. Maliban sa mga pansamantalang naninirahan na miyembro ng Monster Clan, may hindi bababa sa 7 koponan ng tagapagbilanggo rito. Halos walang komunikasyon sa pagitan nila, kaya tahimik ang restaurant. Hindi ka tama. Bagamat ang mga koponan ng tagapagbilanggo ay kadalasang lumalabas lang sa tribal cities sa paligid ng Shiwandashan, ang kabuoang bilang nila ay hindi bababa sa higit sa 100. Bulong ng isang miyembro ng Yao Clan sa likod ni Yehan. Nakangiti si Yehan at itinaas ang baso, salamat sa impormasyon, kapatid. Paalala lang, huwag magbiro at huwag silang guluhin. Ang mga tagapagbilanggo na ito ay humaharap sa malulupit na tao. Ang mga bilanggo na kaya nilang supulan ay nagpapakita kung gaano sila kalakas. Malamig na wika ng miyembro. Umiiling si Yehan, ngunit may ngiti. Natural, hindi niya giguluhin ang mga tagapagbilanggo ng walang dahilan. Ang mga bilanggo ay nakatakas mula sa 100,000 mountains, at sapat na ang lakas nila, pero ang mga tagapagbilanggo ay may kakayahang supulan sila. Hindi nagtagal, may narinig na maayos na mga hakbang mula sa itaas. Kaakit-akit ang tunog, at nakakuha ng pansin ng karamihan sa restaurant. Capturer mula sa Earth Tribe. Habang dumarating ang makapangyarihang koponan mula sa itaas, nakatuon ang mga mata ng lahat sa restaurant. Kilala ang Earth Tribe sa lahat ng tagapagbilanggo dahil sa kanilang lakas. Tumingin rin ang mga tagapagbilanggo ng ibang tribo sa Earth Tribe. Sa ganitong tingin, nakita nilang umupo ang Earth Tribe sa harap ng dalawang mesa. Nakaramdam sila ng presyon. Maingat na tiningnan ni Yehan ang Earth Tribe. Ang leader ng grupo ay isang lalaking nasa 30 taon. May kakitato sa kanang kalahati ng mukha na nagbigay ng kakaibang tindi at nakaka-impress. Isang pakiramdam na hindi dapat pumasok ang mga estranghero. Ling Chan ba, palaging tahimik ang Earth Tribe mo. Kapag kumilos, malaki ang epekto. Narinig ko, may magagandang huli kayo ngayon. Bakit hindi mo na ipakita sa amin? Isang batang lalaki na kasing edad ni Ling Chan ba ang tumayo at wika. Ang mga huli na hinahangaan ng Earth Tribe ay dapat kahanga-hanga. Maaari ba naming makita kahit kaunti? Napatingin si Ling Chan ba sa ilang koponan ng malalaking tribo sa restaurant, ngumiti ng malamig, at sabi. Paano ninyo nasabi na nakuha ninyo ang huli mula sa aking tribo? Kung may lakas kayo, ipakita ninyo sa akin ang ilang magagandang huli para mabuksan ang mata ng Earth Tribe ko. Sabi ng batang lalaki, syempre, hindi makakaya ng mga bilanggo sa aming kamay ang Earth Tribe ninyo. Narinig ko, isang malakas na Sky Demon Exile at isang magandang babae mula sa tao ang nahuli. Dalawang ito lang, sapat na para makipagsabayan sa ibang tribo. Sky Demon Exile, babae mula sa tao. Nagningning ang mga mata ng mga tao sa restaurant. Mahirap hulihin ang mga Sky Demon Exile, malalakas sila sa Sky Demon Realm. Bihira ang malalakas sa Earth Tribe, kaya ang kanilang paglabas sa deathmatch ay siguradong magiging sensasyon. Ang pagkakaroon ng babae mula sa tao ay bihira rin. Kapag lumabas sa Death Arena, tiyak makakakuha ng maraming atensyon. Phew! Kung ganon, kikita ng malaki ang Earth Tribe ngayon. Iniisip ng mga tao sa restaurant. Maganda ang balita ninyo, pero wala kayong karapatang makita ang mga huli ng Earth Tribe. Kung may kaisipan kayo, Ling Chan ba, ipinapayo sa inyo na huwag niyo subukan. Ang mga mata ni Ling Chan ba ay parang kidlat at nagkislapan sa buong restaurant. Nakakatakot ang titig niya, parang nakatingin sa laso na dragon. Kahit hindi natuwa ang ibang koponan ng tagapagbilanggo, hindi sila nagsalita laban sa lakas ng Earth Tribe. Ngunit sa totoo lang, labis silang sabik sa mga huli ng Earth Tribe.